What's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mega love shoutout po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga guys, interesting video po ito ha. Mga Iskonians, mga Isko Moreno supporters, mga followers ko, subscribers ko, nako, dapat nyo po itong malaman at maging mapagmasid po tayo, be vigilant dahil mayroon po tayong mga pasabog na ngayon nga about po sa spy na mga tao na nakapalibot kay Yorme Isko Moreno. Nako mga kois, yan po sa pangalawang clip ng ating video. But unahin po natin to. Nakapagtataka po ha, bakit si ate lang palagi, wala na po si Serial Servo? Ha? Ito, namimigay naman ng akap si ate at naku, ibinida naman ang utang. At alam daw ng Pangulong PBBM at Speaker Romualdez. Yan po mapapanood natin sa video nito mga kois, mga gayas. Tapusin po hanggang dulo dahil napaka-interesting na video po ito. So without further ado, let's begin. Pagpaumanin niyo po ang aking boses. Talagang wala na, bumigay na po. Naubos na sa kakasigaw! Ating Vice Mayor Yul Serboneto, pasensya na po kayo at hindi po siya makakarating ngayon dahil... Naku, wala. So si Isko, nagkataon nung last election, sinabotahe siya. Agoy. Isipin nyo, yung nakikita nyo na tuwing nagpe-press con si Isko, may isang tao doon na nagmo-moderate siya at siya. Isipin nyo, Yusek ngayon, Naku po. ni President Bongbong Marcos, Yusek, at hawak sa social media campaign ni Isko, sa PCSO ni Marcos. So klarong-klaro talaga na may orchestrated campaign kasi campaign yung pala sinasabotahe nila. Agoy. At sila pa ang tumutulong para sirain si Mayor Isko. Pero sabihin, spy sila ni Isko. Embes tinutulungan nila si Isko. Kaya pala nung pumutok itong Divisoria Mall issue, hindi na-explain mabuti. Naku po, wait lang ha. Bago po tayo mag-umpisa, isang hint lang po ito. Kaya pala, pansin nyo ba, nung pumupunta si Yorme Isko Moreno sa mga probinsya noong nangangampanya during the presidential election, kung bakit sa tuwing nagsasalita si Yorme Isko Moreno na sa kanyang live sa Facebook, biglang nag-off yung live. So, paano malalaman ng buong mga sambayanang Pilipino kung ano yung mga agenda ni Yorme Isko Moreno? Yan po pag-uusapan natin mamaya. So, patuloy po muna natin to ha. Hi! Hello! Grabe, ang saya! Parang lamay lang ha. Aga po. Kumusta na po kayo? Lamay ba yan o may ayuda? mga ngiti sa inyong mga labi? Bakit kaya? Bakit kaya masaya kayo? Saan bang masaya dyan ate? Pay out aka. Naku, oo. Oh, biruin mo yan. O, tingnan nyo. Tatanggap yung mga tao dyan ng akap o ayuda, pero ang saya, di ba? Parang lamay lang ang saya. Maraming salamat po. Pagpaumanin niyo po ang aking boses. Talagang wala na, bumigay na po. Huwag kayong bumalik! Huwag kayong bumalik! Kaya pala bumigay! Mag-iingat po kayo. Lalong-lalo na po ang ating mga senior citizens. Mag-iingat po kayo kung meron pong bakuna laban sa influenza at pneumonia, magpabakuna na po kayo. Anyway, maraming salamat po kay Congressman Erwin Cheng sa pagkakataon. Di na mananalo yan! Na makasama ko rin kayo ngayong umaga. Ito pong akap hindi lamang po sa Distrito 5. Ginagawa po namin ito sa buong Maynila. Pakinggan nyo. Kagaya po nung isang araw, nung Lunes, ako po ay nagbigay din ng akap sa distrito. Oo, ang saya nga doon ate At uunti-untiin po namin lahat po ng mga distrito. Alam naman po natin na ano ba ang kakapusan natin ngayon. Ano ba kailangan natin ngayon? Si Isko! Si Isko daw? Tayo. Hindi lang kayo, pati kami. Diba? Lahat naman po tayo
kahit gaano kalaki o liit ng tulong kailangan natin ngayon. Napakahirap ng buhay. Napakaraming gastusin. Pero gusto po namin, ito pong ginagawa natin, bawat isang Manilenyo makatanggap. Hindi lamang po iilan. Ate, bakit yung taga Basico compound sumisigaw, wala po silang tubig, ate? Anyari, hindi po ba kayang gawa ng paraan ng Pamalaang Maynila yan ngayon? Naku po ate ha, baka zero vote ka talaga doon ate. Kaya nga napakaswerte ko. May mga kasama po ako sa pamilyang Asenso Manilenyo, kagaya ni Chari Ortega, Bellboy Isip, at syempre ang inyong pong butihing Congressman Erwin Cheng. Ay, hindi na yan mananalo ate. Na bawat isa sa inyong distrito ay mabibigyan ng napakahigpit na akap. Wow, higpit. Pasasalamat natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun oh. At kay Speaker Martin Romualdez. Alam Ayun, niyo po, minsan nagkwentuhan kami ni Ayan Pangulo. Napakabait po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tag na naman yan ate ha. Ang sabi po niya sa akin, Mayor Hani, alam na alam ko na napakalaki ng utang ng lungsod ng Maynila na naiwan po nung nakaraang administrasyon. Ang tanong, di ba ate, kasama ka sa administrasyong iyon? Di ba ikaw ate nag-aproba ng lahat ng mga iyon, ordinansa para makautang sa National Bank? Di ba ikaw kasama yung kapatid mo na si Sir Philip Lacuna? Siya yung minority floor leader. Ikaw yung presiding officer. Ano ba yan? Hugas kamay. Poncio Pilato na naman tayo eh. Ano? Yung na mag-play? Sa dami po ng pinatayong mga building. Tama! Sabi ko, tama po kayo dyan, Pangulo. Ano pa ang pwede naming maitulong sa Maynila? Alam nyo, taga Maynila na rin ako eh, sabi ni Pangulo. Sabi ko, oo nga po. Presidente po namin kayo ng 6 na taon. Taga Malacanang siya ngayon eh. Oo, nga pala. Sabi ko, Pangulo, baka pwede po ay matustusan natin yung pang-araw-araw na pangangailangan na aming po mga kababayan dito sa Maynila. So, bakit ngayon lang ginagawa yan? Malapit ka lang. Aalis dyan sa City of Manila. Bakit noon hindi mo nagawa? Bakit mo kinultasan yung mga allowances ng mga senior? Bakit delay yung mga allowances ng mga estudyante? At yung pag-atas ng mga seniors at pakik, wala na rin. My goodness! Kahit maliit po, pagkakasyahin namin para bawat isang pamilyang Manilenyo ay mayroon pong matatanggap. Matutuwa na po sila. Bakit hindi na natuwa, ate? Mayor, basta hiningi mo, ibibigay namin. Wow, yan. Hanggang kayo po ang mayor Asahan na. at ang vice mayor nyo si Yul Servo. Pera, this coming election to, ha? Congressman Erwin Cheng at ang pamilyang Asenso Manilenyo, makakasiguro po kayo, yayakapin po namin kayo. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Sabi niya, ubusin mo agad yung akap na yan. Bibigyan kita ulit. Ipalakpakan naman natin sa Meron pa pala ulit. Bongbong Marcos. Aba, tinupad ko naman. Inubos ko agad. Pinamigay ko. Kaya ngayon, magkakaroon na naman ako ng panibagong akap. Hindi lamang po akap, pati tupad, pati yung pambili ng mga gamot para sa ating ospital, binigay din po ni Ayan, isa din po yung gamot sa mga ospital. At yung pagpapacheck up na talagang isa nakapag-trigger kay Yorme Isko Moreno na babalik siya sa Manila. Dati kasi sa panahon ni Yorme Isko Moreno, walang online yan, matik yan, want to saway. Oh, tapos balita pa ngayon, yung mga ospital dyan, wala daw mga gamot, ha? Ano nangyari? Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Tambalus-lusten, palakpak! Makakasiguro po kayo na hanggang nandito po ang pamilyang Asenso Manilenyo,
lagi po nyo kaming kasama sa inyo pong pamumuhay. Kaya, lagi pong kayo ang una naming titingnan. Dahil tandaan nyo po, kayo ang una kay Hani Lacuna. Kaya pala walang tubig sa basiko. Ngayon nanalo, mabango na. So ganyan talaga, ganyan. So ito na ngayon mga kuis, mga gayas. Ito yung napaka-interesting mga kuis, mga gayas, dahil nako, mismong spy ay talagang mga right hand pa katiwala ni Yormesco Moreno, ha. Ayun, hindi ako nagsabi. She big love shout out to vlogcaster Armandin. Ayan, isa din niyang isko niya noon. Ay, isko naman talaga yan si Sir Armandin. Oh, panoorin natin to, ha. Itong mga revelasyon niya, mga kuis, mga gayas. Big love shout out to you, sir. Credit to this video to vlogcaster Armandin. Ito po, usapan din tong mga spy, mga kuis. So si Isko, nagkataon nung last election, mas mahina ang propaganda arm niya. Mas mahina ang kwan niya, mga hindi siya makabayat ng talagang mamahalin ng mga PR, mamahalin ng mga vloggers, mamahalin ng media. Kaya sinabotahe siya. Isipin nyo, yung nakikita nyo na tuwing nagpe-press con si Isko, may isang tao doon na nagmo-moderate siya at siya ang nagtatawag sa media, o ikaw, anong tanong mo? Ikaw, anong tanong? Nako po, mukhang kilala natin yung mga tao na yan. Tinutuko ni Sir Armandin, ah. Yan ba yung nagtatrabaho din sa isang radio station, sir? Mo, ganon. Isipin nyo, USEC ngayon, Naku po. ni President Bongbong Marcos, USEC, at yung dating executive. Sir, hindi po ako presidente, sir. Duterte. Kala ko Duterte pala. Ito, alam niyo mga kuis, guys, ito si Sir Armandin. Kaibigan po natin to. Ayan. Secretary niya, head ng communication department, at yung nakikita nyo, yung isa na hawak sa social media campaign ni Isko, nasa PCSO ni Marcos. So, ito na nga. May orchestrated campaign. Kaya pala, siguro siya yung nag-estratehiya nila iyon para walang masyadong bubuto kay Yormesco Moreno. Dahil alam nyo, hands up po yung mga kamay nito sa nanonood po sa live ni Yormesco Moreno sa tuwing umiikot si Yormesco Moreno sa mga probinsya. Diba, inaabangan nyo rin? Oh. Bakit? Pagkatapos ng mga senatorials at ni Doc Willie Ong sa pag-speech, pagdating kay Yormesco Moreno, seconds lang sa pag-hello pa lang ni Yormesco Moreno, biglang off yung live. Oh, hindi naman lahat po tayo, lahat ng mga Filipino, especially yung mga matatanda, napupunta doon sa rally. So, paano nila malalaman kung ano yung plataforma o agenda o ang nagawa ni Yormesco Moreno, especially po sa probinsya? Ha? Ang galing pala ng PR noon ni Yormesco Moreno. Kaya pala, kasi wala silang balak na manalo si Yormesco Moreno kasi nga spy. Hindi ako nagsabi. Sabi ni Sir Armandin yun, ha? Patuloy natin. Kasi nung nagsimula siya, malakas na malakas siya. Tama. Ang sarili niya mga communication, kasi ako, tumulong ako, pero mostly as pro bono. Si Sir Armandin, ito yung kasamahan namin noon sa presidential election. Ito yung mga, kami po yung mga solid talaga noon na taga strikers o defenders ni Yormesco Moreno noon. Kasi alam to na mga solid isko niyan, followers yan kung sino talaga yung mga solid kay Yormesco Moreno. Isa din po to si Sir Armandin na tagapagtanggol ni Yormesco Moreno noon. Advisor, as a friend lang, kasi retired na ako noon eh. Retired na ako noon sa PR. So, sila ang nagmamando talaga sa campaign. Yung pala, sinasabotahe nila. Naku po. At sila pa ang tumutulong para sirain si Mayor Isko. Agoy. Pero syempre, kung nanalo siya, ang pogi ngayon. So, ganun na. That's why may mga... Tama po, kasi parang sinisira nila
yung imahe ni Yorme Isko Moreno. Bakit ko nasabi? Biruin mo sa live dati ni Yorme Isko Moreno, sa rory niya, sa pagpangampanya sa ibang mga lugar o lungsod o probinsya. Pag si Yorme Isko Moreno na nagsasalita, biglang live off na agad. Live in na. End. Oh, paano malalaman ng taong bayan yun kung ano yung pinagsasabi ni Yorme Isko Moreno, anong plataforma, agenda, anong mga nagawa niya? Di ba? Napaghalataan tuloy natin eh. Mayroon kayo mga kwan dito, may mga opinion kayo. I respect that. And as tingin ko, challenge lang yan sa team ni Mayor Isko na para paigtingin yung counter propaganda campaign nila. Ganun lang. Tulad sabihin natin, isa sa mga binabanatan siya ay yung Divisoria. Yung pagbenta niya ng Divisoria Mall. Okay. Nako, tama po kasi mukhang hindi po malabo talaga yung paliwanag ni Yorme Isko Moreno noon kasi alam nyo naman po ay mayroon pong advisor kuno ha. Na-issue si Yorme Isko Moreno noon ng NPA. Ayan. Boy Binta. Ano pa yung isa? kay Yorme Isko Moreno. Basta maraming mga issue yun sa panahon sa presidential election kay Yorme Isko Moreno na hindi po kaya nga po gumagawa tayo ng mga reaction video noon kasi nga po yan po yung gusto kong ipaabot sa inyo, yung pag-defend o defenders kay Yorme Isko Moreno gaya yung mga issue na Boy Binta, NPA daw, ayan yan yung palagi, di ba, kung natatandaan nyo pa yung mga solid followers natin dyan. Yan yung palagi kong binabalik-balik, pagpaliwanag sa taong bayan na hindi kumikita yung City of Manila dyan. Kasi ang kumikita, si Idi at Pati lang. Yan yung hindi masyadong napaliwanag ni Yorme Isko Moreno. Kaya tayo po, dubos, gabi yung pagpaliwanag talaga natin noon mga kois, mga guys. Yun pala siguro dahil sa mga advisor niya, pinipigilan siguro. Ha, tama po ba ako? Ay, sabi yan ni si Arman eh. Alam nyo ba, ang Divisoria Mall, pinasukan ang kontrata dyan si Mayor Mel Lopez pa, na tatay ng mga Lopez na tumakbo kalaban kay Isko, pero ngayon kasama na kay Isko. Alam nyo ba, ang renta dyan sa papel, 6,000 per stall lang. Ang laki-laki ng mga stall, 6,000 lang yun. Pero yun ang company na nagrenta sa City Hall. Nagsimula pa ngayon 30 pesos lang per kwan sa time ni Lopez. Pero tuloy-tuloy ang kontrata hanggang sa time ni Lim, hanggang sa time ni Joseph Estrada. So nakita ni Mayor Isko, meron pa ba 6,000 na renta makuha mo sa Divisoria pa naman? Doon nga sa East Zamboanga Business and Events Place ni VAT, ang renta. VAT, yan yung cancer ha, VAT yun. Vlog Arman dinain po. Kasi nga mga kois, mga kayas, hindi po kumikita talaga yung Pamalang Maynila noon. Kasi bakit? Si Idi at Pati lang po ang kumikita noon. Pag-aari po yun ng Pamalang Maynila. Kaya, hindi naman pa nakikita. Ibinta natin to para yung kita nito doon mapunta sa pabahay, para lang na ginagawa ni Yorme Isko Moreno sa ospital at ayuda sa panahon ng mga pandemic, yung mga pagkain. Mas mataas pa dyan, mas doble o triple pa dyan. Yun, Zamboanga City na, hindi pa sa syudad, 25 kilometers away from the city, isang libliban na barangay. And yet, triple dyan. Yan, gitna yan, capital city yan. Tama. Problema lang, pinasukan ni Erap na deal yan, 50 year. 25 to 50 years. Ibig sabihin, 50 years malugi ang City Hall. Tama. Kaya sabi ni Isko, grabe, napakadehado ang gobyerno. Dahil sa unang kontrata ni Mel Lopez at tinuloy ng mga iba-ibang Manila Mayor. Kung ganito, kung hindi naman pa tayo kumikita dyan, ibenta na lang natin. Para at least may kampanya dyan na maipapatayo yan, maging multi-story yan. Magiging parang Makati tayo. Embes, ang City Hall kikita sa maliit na kwan lang, sa maliit na, sa isang lugar lang na 2-story.
mailalagay dyan ng 50-story na building at kung titira dyan yung mga tao na all over the Philippines, mas kikita ang City Hall kasi lahat dyan magbabayad ng taxes, lahat dyan maggagasta, bibili dito, titira, bibili at kumain at bumili ng mga groceries sa Maynila. So that is a good move. Problema lang yung mga PR noon Isko, na main PR talaga ni Isko, yung kinuha niya para tulungan lang siya, para samahan lang siya, na ngayon ay opisyalis na ni President Bongbong Marcos. Pagpanalo ng pagpanalo, inappoint sila kaagad. Ibig sabihin, spy sila ni Isko. Imbes tinutulungan nila si Isko. Kaya pala nung pumutok itong Divisoria Mall issue, hindi na-explain mabuti. Yan pala. Hinayaan lang sila na maniwala ng mga tao na totoong boy benta. Yes. Pero yan kasi natalo si Isko. At wala siyang pera para sa counter-ops. So, ayun nga mga kois, no? Kaya po talaga mapagmatsyag po tayo, bibigilant po tayo sa mga inakala po nating mga Iskonians o mga solid Yorme Isko Moreno supporters, kasi bandang huli, yun nga sa kasabihan, walang usok po na hindi lalabas ang katotohanan talaga. So, kaya pala pansin ko talaga noon nga mukhang mayroong mali sa campaign ni Yorme Isko Moreno noon. Kasi imbis na siya yung napaka-sentro, siya yung subject, siya yung napaka-importante na magsalita, mag-speech, na gustong marinig ng taong bayan, sa pagdating niya, live end na. So, paano ma-spread yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno? Paano mapalaganap yung mga agenda, plataforma ni Yorme Isko Moreno kung puputulin lang pagdating sa kanya? Isa din po ako nag-react noon sa live nila kung bakit pinuputol. Ha? Kaya, makapanipaniwala po itong sinasabi ni Sir Armandina. Okay? Ano po yung mga opinion at reaction nyo? Paki-comment down below. Mega love shout out po sa ating lahat. So for now, I'm Ken Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Yung like and shares nyo mga kois, mga gayas, malaking tulong po yan, ha? Okay?